Hindi talaga naging madali para sa akin ang preparation na ito for taking the NCLEX board exam. Kasi kailangan ko talaga na i-sacrifice ang lahat, bitawan ang lahat, para makapag-concentrate ng 100% and eventually i-practice ang nursing career ko sa ibang bansa. And finally, nag-email sa akin ang College of Registered Nurses of Alberta na I officially passed the NCLEX exam. Kung makikita niyo yung email na yan. And alam niyo ba, umiyak-iyak talaga ako, niyakap ko itong mga review materials ko and nag-pray. Pero clarification, kasi hindi available sa quick results yung amin, especially who took the board exam outside the United States. So makikita nyo sa NCSBN website naman yung notice nila, no? Pero ang importante dyan, nakapaskil na po yung pangalan ko sa database ng College of Registered Nurses of Alberta as a registered nurse, and sobrang saya ko. Dito na talaga nag-sing in na talaga nga pumasa ako sa NCLEX. Ito na nga yung aking NCLEX board exam journey. So nag-enroll ako sa Simplify NCLEX. So ito yung actual na live lecture. And ito na nga, ang saya-saya kasi pinaskill na nila yung pagmumukha ko na isa sa mga passers nila. So yes, ang galing talaga ng lecturer, yung CEO na si Sir Choki. It's because pinasimplify talaga ang lahat ng discussion. And ang nagustuhan ko dito is yung pag-discuss ng pathophysiology, which is the core for mastering the concepts. So ang ginawa ko is, ayan, pinaskill ko yung mga pathophysiology. Ganito yung ginawa ko sa kwarto ko. And ito yung core, yung DM, MI, liver cirrhosis, tapos CKD. And ganyan siya. So, this is the pathophysiology na pinaskill ko dito sa kwarto ko. And of course, pati yan, no, dito yung appendicitis, pathophysiology ng PKU, ganyan. So, everyday ko po siya inuulit-ulit, as in every hour, every day, binememorize ko siya. And then, kahit nasa labas ako, dala-dala ko tong mga review materials ko, as in kumakain man ako, nasa jeep, nagbabasa talaga ako. And kapag nakakasalubong ako ng mga classmate ko or friends, nagtataka sila kasi natutulala ako. Hindi lang kasi nila alam na iniisip ko yung minimemorize ko, tapos parang nire-return demo ko, ganun yung nasa setup ng utak ko. Kaya parang sabi nila, bakit ka laging tulala? Yun pala, nagre-review talaga ako and ganito ako mag-review. Sa QBanks naman, to familiarize the questions, nag-UWorld ako and nag-loyal ako dyan. Sa iba kasi, nag-Archers, pero ako UWorld talaga. And nagsisimula pa lang ako, 4 months, 3 months, 2 months before the exam, 85 questions per day. And ang average ko is, nung una syempre 65, and then nagiging 70%, tapos nagiging 75 to 85%. Pero nag-average na ako, especially nung 2 months before and 1 month before, na 80 to 84%. Ayan. Bihira lang ang 90, 91, 94% yung nakukuha ko. Pero I advise na mag-concept pa rin kayo kasi ibang-iba talaga yung question from sa QBanks sa actual exam, promise. Pagdating naman sa reading time or study time, the best talaga ang 4 a.m. to 7 a.m. Yes, nagigising ako ng mga 4:30, mga ganon, tapos hanggang sa 7 a.m. And sa hapon naman, 4 p.m. to 6 p.m. And then pagdating sa gabi, 7 p.m. to 10 p.m. So talagang sinusubsub ko yung pagbumukha ko dito sa notes na to, parang ganito. Lalong-lalo na nung malapit na yung exam, as in. Another preparation is avoiding negative people. 2 months before the exam, may na-encounter ako ng friend ko habang kumakain ako, and ang lumalabas sa bibig niya is pinupunan niya lahat ng mga suot ko, gamit ko, buhok ko. And para sa akin, medyo hindi ako naging comfortable, kaya pagkatapos noon, iniwasan ko na siya, and iniwasan ko na rin lumalabas-labas para makapag-encounter and hindi na maulit yung mga ganong klaseng negativity. Tapos kasagsagan pa ng eleksyon, and hindi mo may iwasan na meron kang friends, family, or relatives na naging fanatic ng isang politiko. So pati sa social media, napaka-fanatic nila, ganito ganyan, nagbabangayan sila, nag-unfriend sila, kaya medyo iniwasan ko talaga silang lahat.
umiwas talaga ako sa social media exposure during my review. Kasi alam natin na nakaka-distract ang pag-social media, such as kapag may nakikita kang video, rage baiting, ma-uplift na naman yung emosyon mo. So nakaka-distract talaga. So hindi ako nagpo-post. Ang dami nagtataka kung bakit hindi ako nagko-content, mga ganyan. Sobrang tumahimik daw ako. And ngayon, eto na yung sagot sa mga questions nyo. So as much as possible, umiwas muna kayo sa distractions, especially sa social media. Kinailangan ko rin talaga na i-decline yung mga offers for a collaboration of videos, tsaka yung mga promotion of products. Kasi nga, hindi nila alam na nasa onset na pala ako ng intensive review. So, I understand kapag meron nang talagang nagtatampo sa akin just because of this, pero kailangan ko rin na unahin yung sarili ko kasi taking the NCLEX exam is very expensive. Ang laki ng ginastos ko dito. Tsaka kailangan mo rin talaga na magsakripisyo. Pero buti na lang na ilusot ko. And sana maintindihan nyo. Siyempre naman, powerful ang prayers. So, for me, answered prayer talaga yung laging pagpunta ko doon sa Baguio Cathedral, sa Pink Sisters, and doon sa Manawag Church. And bumili ako ng rosary at bracelet, and tumitirik ako lagi ng kandila doon. And every time na nakikinig ako sa live lecture, alam mo yun, hawak-hawak ko tong rosary na to as in. And finally nga, answered prayer talaga yung pagpasa ko ng NCLEX exam. Ay, grabe. As in, wala na akong hihilingin pa. Bumalik ako sa Baguio Cathedral pagkatapos ng exam. Ganun din nung pumasa ako sa local board exam. Kaya, thank you, Lord. Mwah! Ang isa pa, listen to your body. Kapag inaantok ka na talaga and hindi na kaya ng katawan mo na magbasa, kailangan mo talagang matulog. Kasi, importante na mag-rest. And for me, 10 p.m. natutulog na ako and nagigising na ako ng 4 to 4:30 in the morning at nagbabasa na. And ganito yung nakikita ko first thing in the morning, yung mga patofisyo. Ayan. O, di ba? So, wag nyo nang pagurin yung sarili nyo, wag nyo nang pilitin kasi baka masasaktan ka lang. Kaya sana na-inspire kayo dito sa video and I hope na may natutunan kayo dito sa NCLEX preparation and journey ko sa pag-take ng NCLEX exam and eventually passing the NCLEX exam at ngayon official ng CARN na ako na pwede mai-convert to USRN kapag mag-work ako sa US or AURN kapag mag-work ako sa Australia. So, thank you so much and God bless.